Ako po si Anita Yere, may asawa, 2 anak at 2 apo sa panganay ko. Ako po ay isa sa 6 na full-time pastoral animator po ng San Nicolas de Tolentino Parish, Sinait, Ilocos Sur, na may 44 na barangay at 150 gimong OBEC. Nais ko pong ipamahagi sa inyo ang mga naging karanasan ko bilang pastoral animator ng parokya namin. Ano ang naging batayan at focus ng misyong BEC? Nag-umpisa po ang misyong pagbabago sa Sinait noong June 2006, noong kalilipat lang nila Father. Ang naging batayan context ng pagsasagawa ng misyon BEC ay ang kasalukuyan kalagayan ng mga pamilya sa komunidad na ito ay ang malalang kahirapan at karamihang pamilya dahil sa maling pamamalakad o ang katiwalian ng mga may katungkulan. Natuklasan namin ito noong binisita namin ang lahat ng mga pamilya sa mga barangay. Ang mga naitayong proyekto gaya ng mga tulay, kalsada o flood control ay puro substandard. Nagpapatunay na ang pundo ng gobyerno na para sa masa ay napupunta sa bulsa. Isinasagawa namin ang prophetic mission ng simbahan na baguhin ang kamalayan ng mga pamilya batay sa ebanghelyo ng katarungan, katapatan at kalayaan para ipatupad ang social justice, magkaroon ng democratized governance, isagawa ang basic services para sa sambayanan at pangalagahan ang kalikasan. Ang lahat ng ito upang makamtan ang maging hawang pamumuhay na siyang larawan ng kaharian ng Diyos na focus ng misyong BEC. Ang mga mahahalagang sangkap ng maginhawang pamumuhay na unting-unting isinasagawa ng aming misyong BEC ay magkaroon ng sustainable water system sa mga barangay, food security sa mga pamilya, preventive herbal medicine, disease control and management para sa kalusugan ng mga pamilya, organic farming and sustainable agriculture para sa mga magsasaka, formation of the youth, restoration of liberating culture, kingdom spirituality and mission consciousness, at democratized governance and people's participation. Ano ang mga tungkulin at gawain ng isang kagaya kong pastoral animator? Ako po ay naka-assign sa 8 barangay na may 25 purokgimong OBEC. Sinusubaybayan ko ang mga couples facilitator ng mga BEC at tinitiyak ko na isinasagawa nila ang mga aktibidades ng misyon tuwing hapon ng linggo. Ito po nangyayari sa hapon ng linggo. Unang linggo, lakbay kabataan, youth formation po, kagaya nila Allen. Ikalawang linggo po, tungtungan adult gimong, participative learning among families in the BEC to transform their consciousness. Ikatlong linggo, tungtungan pamilya, transformation of consciousness within the family members. Ito po ay pinapacilitate po ng Ama. Ika-4 na linggo, rambak gimong, the families of the whole barangay worship together and offer their family gifts, sagot pamilya or ang kaiting. Ako po ay nagtuturo sa lahat ng mga grade 3 ng 18 eskwelahang elementarya ng Sinait. Ang mga lessons na itinuturo namin ay katekismo at lessons for children's formation. Tuwing Biyernes ng alas 9:30 at alas 12 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, I am attending the Pastoral Animation Team Meeting. Ito yung tinatawag naming Ranot Atem PAT. We evaluate the past
activities and plan for the next activities. As pastoral animator, we also have our own meeting every Friday afternoon for evaluation sa mga nagawa namin and suggestion for improvement. Naka-assign po ako sa iba't ibang ministries tuwing 3 buwan. Bilang pastoral animator, I prepare the sequences of the meeting and the materials for participative learning and workshop. Every after last Mass on Sundays, 9:30 to 12 a.m., we have our workshop meetings of different ministries, and I serve as the secretary in the ministry which I am assigned. Ang mga ministries ay finance, family offering collector, o bookkeeper, yun ang mga nagmi-meeting dito. Youth, second Sunday, organic farming, last Sunday, liturgy, and Consejo Pastoral, third Sunday. As pastoral animator, we facilitate the arrangement and preparation of the sacraments. We also making modules for formation learning about the current issues, community concerns, and present situations. Sa page 4 po. What are the basic formation training I underwent as pastoral animator? I was trained as parish animator through the process of consciousness formation. Kasama ako sa parish team sa unang hakbang ng misyon na pagbibisita sa lahat ng mga pamilya sa barangay. We gathered the families of the barangay for pastoral orientation. Dahil dito, unti-unting nagbabago ang aking kamalayan at namulat ako sa katotohanan na karamihan sa mga pamilya ay ginagamit at nilalamangan ng mga may kapangyarihan. Natuto akong magsaliksik sa kalagayan ng mga pamilya at tuklasin ang mga punot dulo kung bakit ganito ang kalagayan nila. We were taught by the parish program coordinator how to facilitate the participative learning in which everybody learns by sharing of experiences among the participants. My own family and BEC serves as my training ground implementing the mission. I underwent training of module making which include the survey questions about the current issues, presentation of the present situation based from the survey, formulate formation learning about the current issues for BEC, Tignay mission to transform the people about the current issues, and formulate barangay math about the current issues and concerns. I learned math through BEC exposure and facilitating mission activities in other provinces. Dahil dito, natuto ako sa critical na pagsasaliksik ng present situation, current issues and concerns ng sambayanan, alamin ang punot dulo kung bakit ganito ang kalagayan, alamin ang masamang epekto sa mga pamilya, alamin kung ano ang ginagawa ng gobyerno na nagpapalala sa sitwasyon, tuklasin ang mga pwede at kayang gawin ng mga pamilya upang tugunan at malampasan, at ang importante po sa lahat ay buklatin at alamin kung ano ang nararapat na salita ng Diyos na ugnay sa current issue or situation. What changes have I attained as fruit of the BEC mission? Marami pong pagbabago sa buhay ko mula noong inumpisahan ko ang pagsunod sa misyon ni Jesus. Dati po akong miyembro ng mga religious organizations and movements like Apostleship of Prayer, Purpose for Christ, El Shaddai, and Parish Pastoral Council. Pero nag-merge na lahat ang mga organisasyon na ito sa misyon para sa pagkakaisa, pantay-pantay na pagtingin at pakikitungo sa kapwa, tulong-tulong para ipatupad ang tunay na simbahan batay sa Ebanghelyo. Ang mga miyembro ng mga organisasyon ay naging aktibo na sa kani-kanilang BEC.
Tumiwalag na ako sa non-government organizations na kinalian ko noon kasi natuklasan ko na ang mga organisasyon ito ay nagpapagamit lamang sa mga may kapangyarihan. Tuwing eleksyon ay nagbibigay ang politiko sa mga organisasyon ng pundo para sa livelihood at proyekto bilang kabayaran sa inaasahang boto. Naging simple ang buhay ng pamilya ko. Tumigil na rin ang asawa ko sa pagtataya sa sugal na nanglalamang sa mga pamilya at negosyo ng mga may katungkulan dun sa amin. Ito po ang betting. Natuto na rin akong ipaglaban ang aking karapatan, tumayo sa katwiran at tumutol sa pang-aapi at panglalamang ng mga may kapangyarihan.